Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 5. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayaoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan, at siya'y binalo, at kanilang dinala siya sa labas, at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan, nang ang kanyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay, nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan, at nasulpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas, at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidla ng malaking takot ang buong iglesia, at ang lahat ng nakakarinig ng mga bagay na ito. At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kamamalaghan sa gitna ng mga tao. At nangaroon silang lahat na nangagkakaisa sa portiko ni Solomon. Datapwat sino man sa mga iba ay hindi nangangahas na makisama sa kanila, bagaman sila'y pinapupurihan ng bayan. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae, na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit, at inilagay sa mga higaan at mga hiligan, upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinuman sa kanila. At nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayan na nga sa palibot-libot ng Jerusalem, na nangagdadala ng mga may sakit at ng mga pinahihirapan ng mga karumal-dumal na espiritu, at sila'y pawang pinagaling. Datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya, na siyang sekta ng mga Saduseo, at sila'y nangapuspos ng kainggitan. At kanilang sinunggaban ang mga apostol, at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Datapwat ng gabi na, ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, at sila'y inilabas, at sinabi, magsihayo kayo, at magsitayo kayo sa templo, at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita
ng buhay na ito. At nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo ng magbubukang liwayway at nangagturo. Datapwat dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at pinulong ang Sanhedrin at ang buong senado sa mga anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan at sila'y nangagbalik at nangagbigay alam na sinasabi, aming narap ng totoong mabuti ang pagkalapat ng bilangguan at nangakatayo sa mga pintuan ng mga bantay. Datapwat ng aming mabuksan, wala kaming nasumpungang sino man sa loob. Nang marinig niya ang mga salitang ito ng puno sa templo at ng mga pangulong saserdote, ay nangalitong totoo tungkol sa mga ito kung ano ang magiging wakas niyaon. At may dumating na isa at nagsabi sa kanila, narito, ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nangakatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan. Nang magkagayoy, naparoon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal at sila'y dinalang hindi sa pilitan, sapagkat nangatatakot sa bayan, baka sila'y batuhin. At ng kanilang mga dala sila, ay kanilang iniharap sa Sanhedrin at tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ibinitin sa isang pulong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Datapwat sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasyang sila'y patayin. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito kung ano ang inyong gagawin. Sapagkat bago pa ng mga araw na ito, ay lumitaw na si Teudas na nagsabing siya'y dakila, at sa kanya'y nakisama ang may 400 tao ang bilang na siya'y pinatay, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangala at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat, at nakahilas siya ng marami sa bayan. Siya'y nalipol rin, at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangala. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao, ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nangakikihamok laban sa Diyos. At sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus. At sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay,
ay hindi sila nagsisipagpigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo.